Isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito't pilak bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong dayo ay yaahon sa mga dayuhang umandipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtatalakay sa aklat ng Exodus. Yes, mapagpalang araw o gabi o patuloy tayo sa Kabanata 34, ang bagong tapyas na lapis lazuli. Sinabi ni matatandaan natin na binasag ni Moses, binalibag niya yung lapis lazuli na binigay sa kanya ng Alahayam dahil sa galit niya sa mga Israelita na sumamba sa guyang ginto. So, kaya sa pangalawang pagkakataon, aakyat uli siya sa Mount Sinai. Sinabi ni Yahweh kay Moses, "Tumapyas ka ng 2 batong lapis lazuli tulad noong una at isusulat ko roon ang nakasulat sa mga tapyas na batong binasag mo. Bukas, gumayak ka ng maaga at magpunta ka sa akin sa taluktok ng bundok ng Sinai." So this time, siya ang magpre-prepare ng lapis lazuli. Unlike before na yung Alahayam ang nag-provide ng lapis lazuli. So parang punishment, no? Verse 3, "Huwag kang magsasama kahit sino. Walang pupunta isa man sa bundok at ni isang tupa o baka ay huwag hahayaang manginain doon." Tulad ng sinabi ni Hawa, si Moses ay tumapyas ng 2 batong lapis lazuli at dinala ang mga ito kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Si Yahweh ay bumaba sa ulap, tumayo sa tabi ni Moses at binanggit ang kanyang pangalan, Yahweh. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moses at sinabi niya, "Si Yahweh ay mahabagin at mapagbigay na alhayam, hindi madaling magalit, mapagmahal at matuwid, nagbibigay ng katarungan sa libo-libo at nagpapatawad ng mga pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi niya pinalalampas sa parusa ang nagkakasala ng idolatriya. Ang pagpaparusa niya ay hanggang sa 3 at 4 na salinlahi." So, yung unang nung bumaba si Yahweh the Sun at ang nakipag-usap kay Moses kasi si Yahweh the Father hindi yun nagpapakita kasi masyadong powerful yung kanyang liwanag, matutunaw ka doon. So itong ang nagsalita dito si Yahweh the Son at pinakilala niya ang karakter ng kanyang ama na si Yahweh the Father. Si Yahweh ay ay mahabagin at mapagbigay na alahayam, hindi madaling magalit. Samantalang si Yahweh the Son, medyo may temper yan. Mapagmahal at matuwid, sabi daw, nagbibigay ng katarungan sa libo-libo at nagpapatawad ng mga pagsuway at pagkakasala. Pero hindi niya pinalalampas sa parusa ang nagkakasala ng idolatriya. So that means talaga yung sa first commandment na idolatry, hindi niya pinalalampas ang pagkakasala. So kaya siguro nalugmok ang Ophir nung panahon ng pagdating ng mga Kastila dahil sa ginawa ng ating mga magulang na pagtanggap sa mga Barbie dolls. Mag-isa na lang pala siya nung bumalik. Oo, mag-isa na lang. Hindi niya nakasama So, si Joshua. Oo, hindi na. Then, verse 8. Nasaan tayo? Tama, Okay, verse verse 8. "At mabilis na lumuhod si Moses at sumamba kay Yahweh." Hindi to lumuhod, nagpatira pa. Kasi yun ang pagluhod kasi parang form of punishment yan ng mga di ba? Masakit kaya lumuhod.
punishment ng mga ano yan, mga Kanaanita, okay. At mabilis na nagpatira pa si Moses at sumamba kay Yahawa ang ama at sinabi, kung kalugod-lugod ako sa inyong paningin, hayaang samahan kami ni Yahawa, ang anak. Kahit na po matigas ang ulo ng lahing ito, patawarin mo ang aming mga kasalanan at tanggapin kami bilang iyong mana. Okay. Yung sa verse of, okay, dito naman sa paglilinaw yon. Wala yung akin. Paglilinaw. Si Moses ay nakikipag-usap kay Yahawa, ang ama, at kay Yahawa, ang anak. Nang sabihin ni Moses, kung kalugod-lugod ako sa iyong paningin, pahintulutan mo si Yahawa, ang anak, na sumama sa amin. Siya ay nakikipag-usap sa ama. Ngunit nang sinabi ni Moses, tanggapin mo kami bilang iyong mana, siya ay nagkikipag-usap sa anak na nagmana sa bayang Israelita mula sa kanyang ama. Tandaan na ibinigay ng ama ang kanyang pangalan sa kanyang anak, kaya't pareho silang tinatawag na pangalan na Yahawa. Isang katulad na insidente ang unang nangyari noong pagkawasak ng Sodom at Gomora. Si Yahawa, ang anak, ay nagpaulan ng nagliliyab na asupre sa Sodom at Gomora mula kay Yahawa, ang ama, sa langit. Genesis 19 verse 24. Kaya't ang ama ay isang bukod na personalidad mula sa anak, ngunit sila ay iisa bilang alahayam na nangangahulugang duality. So, duality, may mga katanungan po ba? Malinaw naman po siya, no? Verse 10, sinabi ni Yahawa, nakikipagtipan ako sa inyo. Sa harapan nilang lahat ay gagawa ako ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kailan. Makikita ng lahat ng tao kung gaano ako kadakila dahil sa mga gagawin ko para sa inyo. Siguro Yahweh Diyos Santo, no? Sundin ninyo ang mga iniuutos ko ngayon at palalayasin ko sa pupuntahan ninyo ang mga Amorite, Canaanite, Hittite, Perizzite, Hivite at mga Jebusite. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga Gentile na daratnan ninyo roon, sapagkat iyon ang magiging patibong na ikapapahamak ninyo. Sa halip, sirain ninyo ang kanilang mga altar. Durugin ninyo ang mga batong ginagamit nila sa kanilang pagsamba at ibuwal ang mga haliging kinikilala nilang sagrado o yung Asherah poles o obelisk. O sino kaya pupunta sa Washington, D.C.? Okay, verse 14. Huwag kayong sasamba sa mga idolo at mga imahin, sapagkat akong si Yahawa ay mapanibughuing alhayam. Okay, yan. So, inulit pa niya, no? Verse 15. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga roon, sapagkat sila ay nangangalunya at naghahandog ng pagkain sa kanilang mga idolo, at baka mahikayat nila kayong kumain din. Huwag ninyong hahayaan na ang mga anak ninyong lalaki ay mag-asawa ng babaeng taga roon. So sa lalaki lang kaya yun, no? Ang restriction, no? Baka mahikayat sila ng mga ito na maglingkod sa kanilang mga idolo. So ito yung pagkakasala ni Solomon, ano? Huwag kayong gagawa ng mga idolo o imahin. Ipagdiwang ninyo ang pista. So malinaw dito, no? Huwag kayong gagawa ng mga idolo o imahin. Kahit pa sabihin yung pandekorasyon, eh. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang lebadura. Tulad ng iniutos ko sa inyo, 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa sa unang buwan ng Abib, sapagkat iyon ang buwan ng pag-alis ninyo sa Egypt. Akin ang lahat ng panganay na lalaki ng sinapupunan, maging tao o hayop. Ang panganay na asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong palitan, baliin ninyo ang leeg. Ilaan ninyo para sa akin ang lahat ng panganay ninyong lalaki. Huwag kayong haharap sa akin nang walang dalang handog. Tandaan, ang talatang 20 ay naamyendahan o binago ng alahayam. So ano yun, ang panganay na asno. Sa 19 siguro ito, ang akin ang lahat ng panganay na lalaki. Di ba? Sa verse 19 to, hindi 20. Kasi babaliin ninyo yung leeg ng panganay. Verse 19. Di ba nagbago nito? Talatang 19 yun, ano?
Oo, hindi 20. Kasi Oo. 20 nandito, may babaliin leg ng malak. O binago ng alhayang. At ibinukod ko ang mga Levita kapalit ng mga panganay na lalaki ng mga Israelita. So, 2 Leviticus 8, verse 18. Naku, buti na lang na, nabalikan natin. Kundi, baka sabihin, Question bali. po. Yes, apo. Okay. Bakit kaya ang Yahawang anak ang naging kasangkapan ng Yahawang Aba sa lupa upang ipamahayag ang kanyang kagustuhan? Ah, Sige, ako muna kung ano. Kasi ang Yahweh, ah, yung Father, di ba man niya, kasama kasi niya si Yahweh the Son, o yung makalangit na nilalang sa creation pa lang. So, natatandaan na dalawa ang high-ranking angels. O, not, rather, celestial beings. Dalawa sila, yung isa ay yung binagsak, yung isa yung architect, kanyang architect, yung isa bearer of light, isa architect kasama sa paglikha. Yung bearer of light medyo naging tumaas ang ere kasi almost perfect siya ganon. Yung isa naman, yung isang high-ranking angel na kanyang kasama sa paglikha, yung tinawag na the word, ay naging faithful. At so yun ang kanyang inampon bilang anak, at ibinigay niya lahat ng authority except yung kanyang trono. Ibinigay ang lahat ng authority sa sinukob. At siya ang pinamahala, kumbaga ba sa parang governor, ganyan. At siya ang inatasan maging maghahari dito sa ating domain sa earth na kinurap nung fallen at sa mga fallen na kinurap. At saka at saka kasi ang isa pa lang ang walang ibang nakakita sa Yahweh the Father kundi yung Yahweh the Son lang. Kasi hindi siya pwedeng bumaba kasi kaya nga hindi ba hindi kahit kay Moses hindi siya nagpakita. Kasi matutunaw ka sa kanyang glory. O yung sinasabi siguro, hindi ko alam kung anong klaseng liwanag yon. Di ba may mga iba tayong light? Na, Yung sa gamma na lang, ano, matutunaw ka, di ba? So, hindi siya pwedeng bumaba. Dito, saka, napakalaki ng kanyang sakop. Hindi siya physical na makocontain. Makocontain sa isang lugar lang. Although, meron siyang power na pero nandyan ang anak eh. Nandyan na ang anak para gumawa noon. Yun lang, meron po bang ibang mga ah, saka siya lang karapat dapat, kumbaga. Merong ah, masasabi ka, wala Krista? walang ebidensya doon na walang sinabi kasi na bakit ang Yahawang anak ang pumupunta. Ngunit meron isang nilalang ang nagsabi ng kadahilanan. Walang iba kundi si Solomon. 'Di ba nung nagdadasal siya, sinabi niya kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Yahweh ng Aba. Ah, yun lang ang pinakamalaking kadahilanan. Ngayon, ang tanong, ano ba ang creation ng Yahawang anak? Bakit siya lang ang nakakakita? At siya lang ang nakakasama ng Aba. Ito yun ang nasusulat, bro. Hindi, yung realm na yan medyo hindi ah, mga tulad nating mga mortal lang. Si Solomon siguro, meron siyang kasi marami siyang kaalaman na may mga domain ang alahayam na hindi na ng tao. Pero ito, sa mga nasusulat, nakabase lang sa nasusulat na sinabi na ang Yahweh the Son lang ang nakakita sa Ama.
At ang nakakakilala sa Yahweh the Son ay ang Ama at kung kanino niya i-reveal yung kanilang sarili, kung kanino nila i-reveal, kung kanino siya magpapakilala. Okay na So, ba? Okay na mga kahit kapatid? ang mensero pag tinanong namin, may mga domain ng hindi ako alahayam. May mga domain ng alahayam na sila lang na hindi kumbaga hindi na immaterial para sa ating kaligtasan, parang ganun. Siguro si Solomon maraming alam na yan kasi nagbabasa siya ng mga marami siyang alam na occult, mga 'di ba, mga sinasabi nilang mga kaalaman ng mga iba-ibang kasi sa kanyang mga asawa. At 'di ba binigyan na ng binigay kay Solomon ang karunungan na hindi binigay sa iba. Oo. Kaya naipapaliwanag niya ng ang detalye ng bawat nilikha. So, Pero oo, hindi mayroon siyang nakatulong sa kanya, 'di ba? yes, Parang oo. tapos naisulat din nga niya yung ano ba 'yun? Ecclesiastes. Oo. Pero So meron pa yun, po. oo, yun nga yung 'di ba? Bakit ang Yahweh the Son ang pinasama ng ni Yahweh na Ama dito sa mga Israelita? Kasi nabanggit niya na sa mga unang talata na nabasa natin na kung siya ang sasama ay baka Balipol. oo, malipol silang lahat dahil hindi niya kakayanin ang katigasan ng ulo nitong mga Israelita. Kasi yan eh, first commandment eh. Oo. Yung inano nila eh, unang-una. At saka ang yung Yahweh the Son, siya yung mayroong, tawag dito, nagiging kumbaga, nagiging flesh na kagaya ng tao. Parang katulad din ng mga fallen, meron silang Oo, kakayahan, di ba? may kakayanan sila na maging tao. Kasi 'di ba bumaba nga sila nung pumunta sila kay Abraham bago nila gunawin ang Sodom and Gomorrah. So sila ay mga tao, although sila ay mga makalangit na nilalang. Pero paano nga kaya nakilala ni Abraham at ni Lot itong mga bisita nila? Baka sa Na- diwa sis, ano? Oo. Diwa Kasi, or 'di ba, kung first time lang nilang nakilala yon, bakit nagpatira pa kaagad sila, 'di ba? baka sa panaginip, di ba? Oo. Maaaring ganun din. Mm. Hindi naman, silent ang Torah doon eh. Kung paano Oo. kilala eh. Kung paano Baka may nila mga nakilala. extra-biblical, baka nagpakita na before. Kasi tandaan naman yung sa extra-biblical kasi si Abraham, bata pa lang siya, ginagabayan na siya. Oo. Napapigil nga niya yung mga weather. Although wala dito sa Torah, pero di ba? May mga Oo. kumakalaban May na sa kanya may even before. detalye. Sa ibang extra biblical, nandun yung Oo. detalye kung paano sila pinanganak, paano lumaki, 'di ba? Mm-mm. Na yung hindi masyadong na isulat dito sa Torah. Dahil immaterial para sa Oo. no? Oo. Okay. Meron pa po bang reaction? Basta back in lang kayo pag So, meron kayong tanong and then nasagot ba naming kapatid yung iyong katanungan o mayroon kayong ibang idadagdag?
Okay, so wala nang reaction. Basta Oo. ba't in lang pag Oo. may itatanong. Kung Wala, Oo. wala nang tiis kasi hindi ko pa madugtungan yung tanong ko kasi tanong ko talaga yun. oo. Oo. Sana Okay. nabigyan ng kahit yung aming Oo munting nga, kaalaman na ang aming munting kaalaman. na Babalikan na lang nagbabase din natin. sa Torah. Wala naman Oo. kaming gagawin Babalikan na na hindi lang natin yan nakasulat. pag babalikan na lang natin yan pag nasa liksik ng maayos. Oo, Opo. sige. Saka ano nga Basta pala, sa yung mga nakikinig, ah, hindi kami kasi hindi naman kami pastor o what o nag-aral ng mga ganun. Yung kung ano yung naaalala namin on the spot, yun lang ang na-share namin. Ngayon, kasi kung may mga katanungan tayo, pero yung cross-reference, si Sis Dalia ang marin dyan eh. ang Medyo ano, nag-aral talaga ng Torah eh. Pero so yung meron pagka, intindi, at saka kung ano yung mga nasabi ng mensahero, na na-explain niya, yun, as much as possible, gusto naming ibigay lahat. Kung ano yung mga sinabi niya, kung yung mga naikwento niya, na pag naalala namin ay, kahit out of topic, siguro, pwede naming isisingit namin. Basta pag naalala namin. Pag ganun. kailangan Kung, kasi oo, kailangan kasi ma-justify yung siyempre tayo alam natin na ang Yahweh Dasan ang talagang messenger magmula pa nung simula. mm-mm, Ang ano diyan, yung mga makikinig. oo, Siyempre, papaano nila tatanggapin yun? Na dalawa pala yung Yahweh. So, Ang sa galing. umpisa, dalawa na pala yung Yahweh. Ngayon, junior, kumbaga. may junior, may nagre-request at may nag-grant. Yung Oo, yung bumababa, yun ang nagsosurvey, yun ang nagmo-monitor, yun ang nagre-request. At yung nagga-grant, yung nasa itaas. Ang ang ano diyan, kailangan ma-establish natin bakit gano'n ang ano nila, bakit no, naging gano'n. Ang nasa video naging ng mensahero yan, di ba? Video. ang nakikita ko lang na malaki kasing ang ebidensya lang pinakamalakas na dahilan ay yung sinabi ni Solomon na ang mundo ay hindi siya kayang i-contain sa sobrang lakas ng kanyang kapangyarihan. Hindi pa siya Oo, lumalapit baka matunaw na lahat. Kaya oo, paano pa kaya itong templo na aking ginawa para sa'yo? Oh, oo. Yun, yun lang yung Kaya, yun lang yung pinakamalaking o pinakamagandang explanation na tama po. nakikita sa Torah. Kaya ang nagkaroon tayo ng ah, konklusyon o nagkaroon ang messenger ng konklusyon na Yahweh, ah, the Son, ang nagmamanayubra dito o kanyang spirit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang Ama. Oo. Ang ating Saka alalahanin natin ang Messiah, ang ibig sabihin ay messenger. Pag sinabi Messiah, di ba? nung time na So, yon. siya ang unang-unang mensahero talaga. So Oo, lahat Oo, nung tama sa naman yung sinabi ni ni oo, Solomon na oo, tama. your presence ay sabi niya, this temple cannot contain you. Kasi nga, Mm-mm. 'di ba, sinabi sa Aklat ng Awit na ang daigdig ay tungtungan lamang ng kanyang mga paa. Kung mm, tungtungan niya ang daigdig, gaano kaya kalaki ang Yahawa na Ama, mm, 'di ba? yun ang ano, yun ang pinakamalaking kwan. So magmula pa doon sa first creation, ang nakakausap na talaga ng first couple hanggang doon sa generation na hanggang sa second creation na ng tao, ayun nga si Adan, ay ang Yahweh the Son. Yahawa dasan. Yan, Mm. para kasi sa sa commandments, mayroon doon na para malilito ka na ang ano doon is wag kang gagawa, 'di ba? Wag kang gagawa ng imahe
magmula sa lupa, sa ilalim ng tubig, sa langit, etc. Di ba? Mm. Ang inaano niya is, ang parang nagsasalita doon is ang Ang Yahweh, the Yahweh Father. Ama. Oo. Pero sa ano talaga is nagre-relay kay Moises doon is Yahweh the Son, ang kausap niya. Oo. Sa 10 Para, utos, 2 ang nagsasalita doon. Ang una, si Yahweh na Ama, hanggang sa ikatlo. Sa Hanggang ikasyam. pang-apat, Oo, ikasyam. oo, hanggang sa pang-apat, yung pang-apat, ang Yahweh the Son ang nagsasalita. Hanggang ikasyam. Tapos Oo, si ano hanggang Hawad. bang ikasyam. ano bang verse mga sis nung ginastify ni King Yahweh nung pumunta na siya dito? Na my father is greater than I, di ba sabi niya? O, Oo, na ah, kahit ano hilingin mo sa the Father, sabi niya, basta babanggitin mo lang ako in my name. So, oo, yun na yung pangalawang justification na ang talagang mensahero ng the Father na Yahweh ay ang kanyang bugtong na anak. So yun talaga ang pumupunta dito. oo. Kaya nga siya Messiah eh. Messenger. Para Messenger alam, mula sa Ama patungo sa daigdig. ngayon sa mga makikinig na mga bago pa lang, sinasuggest namin na puntahan niyo po yung Operian Heritage Conservatory. Yung nagsasalita po dyan, yan po ang nagbukas ng diwa naming lahat, ng mga Nasa ano, ah, ah, ng nasa mga baba ng ating oh, video. Oo, oh, na ito ng mga Operians. Pinaliwanag dyan kung sino tayo, kung saan tayo galing, kung ano ba talaga ang bansang ito, kung ano ba ang mga relasyon ng tao dito na tayo bilang isang Operian sa Asia, magmula doon sa ekonomiya hanggang sa relasyon natin sa bawat isa bilang isang mga Asyano. Diyan din sa Operian Heritage Conservatory, binuksan din diyan kung sino ba talaga kung sino ba o saan ba tayo talaga galing, kung saan ba galing ang ating lahi. Kaya sa mga bago, ini-encourage namin na kung makikinig kayo o makakaroon kayo ng pagkakataon na nakikinig sa amin ngayon, although recorded siya, para po mag-guide kayo. Panoorin niyo po yung entire video na yon para mabalik-balikan niyo po itong mga pinapaliwanag namin. Ang nagsasalita po dyan ay turing naming messenger. Sana po mapanood niyo muna bago po kayo magpuli dito sa pag-aaral ng Toro na ito. Yun lang po. Maraming salamat. okay. Salamat kapatid. Salamat, Bro Mario, sa sa magandang paalala sa mga nakikinig. Saka yung nasa description po yung link. Pwede na pong click yung link, then didiretso po kayo sa YouTube channel. So, proceed tayo. Okay, sa Sige. verse 21. Okay, 6 na araw. So, tungkol sa Sabato, no? 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw, kayo ay magpapahinga, maging ito man ay panahon ng pagbubungkal ng lupa o ng pag-aani. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga linggo, 7 Sabat matapos ang pista ng unang bunga sa pag-aani ng trigo. Gayon din ang pista ng mga tolda tuwing kalagitnaan ng taon. 3 beses isang taon, ang mga lalaking Israelita ay haharap kay Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita. Palalayasin ko ang mga bansa na daratnan ninyo at palalakihin ko ang inyong teritoryo. Yada. At wala nang mananakop sa inyong lupain kapag kayo ay haharap kay Yahweh, inyong alahayam. 3 beses sa isang taon. Parang medyo ni-rumble nila yung yung sentences dito pero i-explain na lang natin sa no? Sa verse 25, huwag ninyong sasamahan ng may pampalsa ang hayop na ihahandog ninyo sa akin.
Huwag din kayo magtitira sa kinaumagahan ng anumang bahagi ng hayop na pinatay para sa pista ng Paskwa. Dadalhin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahawa ang inyong alahayam, ang pinakamainam na mga unang ani ng inyong bukirin. Huwag kayo magluluto ng tupa o batang kambing na sumususo pa sa ina. Tandaan, sa Exodus 20 verse 30, gawin din ninyo ito na sa inyong mga baka at tupa. Hayaang manatili sila sa kanilang mga ina sa loob ng 7 araw. Ngunit ibigay sila sa akin sa ika-8 araw. So, pansin ko dito, parang halo-halo, parang ginawa ng ano no? Siguro, para pinagugulo nila, hindi chronological yung ayos nung kanyang statement. Oo, So, malilito ka. oo, malilito Kaya ka. dapat Pero, opo, ayusin natin. Ayos siguro mga nakikinig sa amin o doon pa lang sa future na makikinig. Hayaan niyo po aayusin natin kung ano man yung mga nirarambol-rambol oo. ng mga gumawa ng Paliwanag din lang transcript natin, nito. bro. Paliwanag din lang. Yung 3 beses sa isang taon. Anyway, nasa Leviticus to eh. Doon mas detalyado. Pero yung 3 beses sa isang taon, ayan o yung Feast of First Fruits kasi mag-aalay yan. Yung after ng pagkabuhay. Tapos yung Tama po. Feast of Weeks, yun yung Yun. ikapitong Sabat, after ng ikapitong Sabat mula sa Tapos, araw ng pagkabuhay. At saka yung in gallery, tabernakulo. yung unang araw ng pista ng Tolda. Yung pista ng Tolda, 8 araw siya eh. 7 araw. Yung unang araw nyon, yun ang tinatawag na in gallery. Magdadala kayo ng mga Oo. alay kasi yun ang kakainin nyo ng 7 araw ng Mm. Feast of Tabernacle o Pista ng Tolda. Kaya tatlong nire-require lahat ng kalalakihan na mag-alay. Mm. Yun na nga. Pero yung iba dito, isiningit-singit lang ng mga pero Mm. sa mga nakikinig, as much as possible, hindi namin babaguhin. Kasi ito ay basis doon sa English translation. Hindi namin babaguhin ang pero i-explain na lang namin. Kaya nandyan yung mga yung si Bro, yung mga sis, para kung may mga katanungan kayo or gusto nyo additional, pwede natin i-discuss sa susunod na talakayan. At saka ipapakita din namin yung mga kapistahan, yung pagpa-plotting, at saka yung mga procedure. Madidiscuss natin yan sa Book of Leviticus para sa mga saserdote. So mas mas detalyado. Ito ay base lang yun sa mga binigay ng Yahweh the Son kay Moses sa Mount Sinai. Yung mga ito. Eto sis Salamat po. oo, sis, yung Exodus 22 verse 30, yung gawin din ninyo ito sa inyong mga baka at tupa. Hayaang manatili sila sa kanilang mga ina sa loob ng 7 araw, ngunit ibigay sila sa akin sa ika-8 araw. Hindi ba ito yung inamend na ang lahat ng Alin? panganay o lahat ng ay para sa kanya? Ang alam ko ang inamend mga tao lang, panganay na lalaki ng mga Israelita. Oo. Pero yung sa animal, parang hindi siya inamend eh. Okay. Then, itong sabi niya kasi, ngunit ibigay sila sa akin sa ika-8 araw. Anong version, Ito rin sis? yata. Ito yung yung dito sa tandaan, Exodus 22 verse 30. Ito din Yung nauna. yata, oo, kung bakit sa ika-8 araw ay kailangan ibigay sa kanya. Ito rin yata yung sinasabi na, yung Offering, oo. hindi, yung Yung pagtutuli sa mga oo, lalaki lalaki. na Pero lahat ng ipinanganak. lalaki, hindi lang Oo, sa panganay. Oo, ikawalong araw yon. sa ika-8 Oo. araw. So, applicable pala sa hayop at saka sa tao, itong kanyang statement dito, na sa ika-8 araw ibibigay sa kanya.
Sa hayop, yung panganay lang na lalaki. Pero yung Oo. yung sa tao, ah, yung Lahat. lahat kasi tutuliin Mm. sa tao. Kasi yung dati, yung panganay ay inaano sa templo, pero ngayon, mga Levita na. Pero lahat tutuliin. Ngayon, saan galing yung ano na yon? Yung kailangan tuliin. Yan pagtutuli ay covenant ni Covenant kay Abraham. Abraham, Si oo. Abraham. Si Abraham, kasi meron akong nakausap, ang sabi, yang daw pagtutuli, nagsimula daw dyan sa mga German. Hindi ko na pinakinggan kung ano yung dahilan ng kwento. Medyo kalokohan eh. Pero pinaliwanag ko kasi nga, sabi ng Ashkenazi Jews yun, bro. Ay, sabi Ashkenazi. natin Yahawa siya kailangan maging witness kayo. So kami, ako bilang ako at kami bilang taga-sunod ng ng mga turo, nagiging witness kami. Kahit saan man, kahit dito. Kung saan man na dapat mong sabihin ang dapat nilang malaman. So sinabi ko na ang na yan, nagsimula ang pagtutuli na yan ay covenant ni Abraham sa ating Creator. Hindi ko masabi kasi na alahayam dahil hindi naman nila tatanggapin. Oo. Mm. Kaya sabi ko, sa Creator. Ganun ba yan? Opo, kasi tingnan nyo, anong katibayan kaya nga sinasabi ko sa inyo, matagal na, kasi nga mga nakakausap ko rin, na tayo ay yung mga Israelita. Yan ang pinakamalaking halimbawa na ebidensya na tayo bilang mga Israelites na lalaki ay tuli dahil yan ang commitment ng ating ninunong lolong Abraham sa ating Creator. Kaya tayo So tuli. ano siya? Yan Pilipino ang, din siya. yan ang magpapatunay sa atin. Bukod dun sa kulay natin. Pati yung kulay, pinaliwanag ko rin. Bakit tayo ganito ang kulay? Bakit ang mga Chinese, maputi sila, pero pagka umano sila sa araw, halos pumapantay din sila sa atin. Kasi May nga melanin din, no? may mga melanin tayo. Yan ang nagpoprotekta sa atin, sa ating mga balat. Yan ang napaliwanag. Mga nakikinig, ito po yung mga karunungan na kung bubuksan natin ang ating kaisipan, ng ating puso, ito ang mga ibibigay sa atin ng Yahweh the Father at saka Yahweh the Son. Mabubuksan ng ating kaalaman na bago dumating ang Kastila, alam na natin itong mga to. Nawala lang sa atin. Ito ang intensyon para maibalik sa atin kung sino talaga tayo. Kaya itinuturo dito yung ating pagkakakilanlan at yung importansya ng pagsunod sa mga covenant o sa mga kautusan na ibinigay sa mga propeta noong sa mga ating mga ninuno at sa mga propeta. Yan po, mga bagong makikinig. Yada. Salamat, bro. Okay. Oo. So, Yung dito sa yung pagtutuli kasi yan ang signature ni Aba doon sa kanyang tipan kay kay Yun Abraham. ang pinakamaganda signature na Aba. tanda. Oo, Oo, yan ang tanda. pinakayada. Kasi ang Oo. bawat tipan na binigay ng ating alahayam, meron siyang tanda. So yun ang tanda niya kay Kasi 'di ba yung tipan niya kay Noah, ano yung tanda na yung signature niya, 'di ba yung rainbow? Ayun ang kanyang signature. Yun, So yung oo. tipan niya naman kay Abraham, ang signature niya ay ang pagtutuli Pero bakit tayo binabaha? ng Signature, ah oo, ng corruption, bro. Yun. Secret na yung oo. corruption. Yun ang walang rainbow. Signature yan ng ng nature ng ating gobyerno. Oo. Yun ang walang rainbow. Oo. Walang rainbow Tayo. yan eh. Murky yan. Erase na Basta, agad, erase na agad. Okay, tuloy. Oo. Ganun. Sige, sige. Bro, magiging Verse politics naman 27 to. na tayo.
Okay, pagkatapos noon, sinabi niya kay Moses, isulat mo ang mga sinabi ko sapagkat ito ang mga tuntunin ng pakikipagtipan ko sa iyo at sa Israel. Okay. So, nandito, kaya nagkaroon ng mga detalyadong record kasi yung mga tipan nung unang walang recorded na detail. Okay. Si Moses ay 40 araw at 40 gabing kasama ni Yahweh, hindi kumakain o umiinom. Muling isinulat ni Yahweh sa mga tapyas na bato ang mga batas ng tipan at ang 10 pangunahing utos. So, yun yung second set ng major commandments sa So, na apat, lapis lazuli. so 40 araw pala yon. Oo, dito pa rin siya sa pangalawang pero nung kasama niya si Joshua, hindi sinabi kung 40 araw. Ito yung So, mag-isa lang siya, yung di ba ang kinihawa second. siya nung nagdasal din siya, 40 din, araw. Oo. 40 araw din yon. Nung nag-fasting siya nun. 40 Iniisip araw ko din nga, yun. bakit Oo, 40, 40 40 days. days? Siguro Oo. yun ang equivalent, Yun, sa yun isang ang oras ng yun, oo alahayam. nga. 40 rin pala yon. Hindi ko alam yun ah. Tapos 40 rin nung nag-fasting din ang King Yahweh siya eh. Nakipag-usap sa Yahweh the Father. Oh, di ba? So So, may oo, significance yung yun 40s, no? yung dinidiscuss namin kanina, bro, na iba yung timeline ng Ah, Alahayam. Kasi ang sabi sa Psalms 90, verse 4 ata yun, na mm, 1,000 years, mm, oo, uh, is just like one day in your presence. mm. Eh di ba nag-travel din siya? Nawalan din Oo, ng 40 days ang King Yahweh siya eh, di ba? oo. Nag-travel din siya, Kaya 40 days din. sinabi ng mensahero, wala ni isa man na nabuhay sa daigdig na umabot ng isang araw sa harap ng alahayam. Oo. Yes, kasi 'di ba ang pinakamatanda na nabuhay sa daigdig ay si Methuselah, 969. Di ba si Melchizedek? No, So sila, Methuselah. Si Mito sila ba? Oo. Oo. Sa lahi ni Seth, si Sa lahi ni Methuselah. Seth. Oo. Si Mito sila. hindi pa Kasi umabot ng si 1,000. Adama nga 930 lang eh. So ibig Oo. sabihin, walang nakaisang araw sa sa timeline ng Alahayam. Isang araw lang ang 1,000 years natin ay equivalent lang ng isang araw kay Hawa. So tayo pala yung mga namamatay ng less than 100 years. Minuto lang Eh, yun sa kanya na nabubuhay. segundo, oo, Oo, minuto lang. seconds lang or Oo. minutes ganon. Kaya nga 'di ba sabi ng mensahero doon sa kanyang video na The Matrix, ibabalik sa atin ng alahayam ang um, 1,000 years na hindi naabot ng ating mga ninuno na kahit si Adama at Hawa ay hindi naabot yon. Kapag nag-reign na sa atin ang um, King Yahweh, yun ang tinatawag na 1,000 years or millennium, 1,000 years of peace. Yung millennium na yon, yun ang dapat ang plano niya sa buhay ni Adama at Hawa. Pero hindi nila naabot dahil sila ay natukso, nagkasala. Sumuway Okay. sila kaya hindi nila naabot yung 1,000 years na supposedly ay katumbas lang ng isang araw kay Hawa. Yada. Okay, proceed ako. Okay, sis. Okay. Ang nagniningning na mukha ni Moses. Okay, sa verse 29. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moses na dala ang 2 tapyas na bato na pinagsulatan ng batas ng tipan. Hindi niya namamalayan na dahil sa pagkikipag-usap niya kay Yahweh, ang Ama, ay nagning-ning-ning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Ngunit tinawag sila ni Moses.
Lumapit naman si Aaron at ang mga namumuno at sila ay nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit kay Moses ang lahat ng Israelita at sinabi niya sa kanila ang mga utos na binigay sa kanya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinalukbungan ni Moses ang kanyang mukha. Tuwing makikipag-usap at haharap siya sa presensya ni Yahweh, ang Ama, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas dito, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos sa kanya. At makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Kaya tatakpan niya muli ang kanyang mukha hanggang sa muli niyang pakikipag-usap kay Yahweh, ang Ama. So na-absorb niya yung frequency ng alahayam, ano? Kaya siguro yung kanyang mukha, nagniningning din. Yung Oo. ano. Okay, may time pa ba tayo, sis? Na-reach Yes. niya yung level ng purification. Oo, Oo. hindi ka makakaharap doon kung hindi ka pure. Oo, Oo. kasi hindi ba hindi ka pwedeng mag-dwell sa harap ng ano, 'di ba, kung hindi ka malinis. Oo, Oo, bahid. Hmm. ang bahid. Kaya pala nagkukumawag tong si Taning na kunin na kanyang katawan dahil Ay, oo. dahil ano na pala, nasa 100% na pala siya na ano, na malinis. Hmm. Wala nakakita ng kanyang body. Baka parang ala Enoch, Elijah din yun eh. Iniisip nila eh. Pinaglabanan yung kanyang katawan, di ba? Oo. Oo. Wala namang Pero, nakita na pero yung story lang yun eh. oo. Maaring kinuha din siya katulad ni Elijah o ni ano. Tsaka ni Enoch. Kaya lang merong kasing defilement yung kanyang ano, physical ano, defect, no? Baka dito ano, kailangan niya ng 'Di ba medbed. ang ano lang naman sa kanya, yung pananalita lang niya. Yung dila niya. Oo, yung dila Oo, yun niya. lang naman. Pero Oo, Mm-mm. yun lang yun ay naman. ano, yun ay niloob ng alahayam para maligtas siya sa kamatayan. Mm-mm. Kung Kasi, mapapanood niyo yung talakayan natin sa Genesis, wala namang ako nakita na 'di ba si David nga, bansot, eh. oo. Oo, Lahat naman may kapintasan eh. Wala namang oo. perpekto na pinili si Aba. O yung messenger nga bansot, eh. Oo. Oh, Kaya pero ano, hindi yun imperfection, hindi yun ano oo, kasi hindi yun talaga imperfection. ang mga Hebrew talaga Oo. Maliliit, ay pango at oo. saka ano, maliit, saka Tsaka maikli. at saka si Jose Rizal maliit, Oo. Oo. maliit siya. Pero na-compensate sa kanilang ulo na malaki sa kaysa normal, sa average. Ganun din naman sa hero. Talagang ano. Ang nakakalungkot, 'pag ako nagse-share doon sa mga kaharap ko, 'pag sinasabi ko, tayo yung mga Israelita, hindi yung mga nandodoon sa Jerusalem, hindi yung nandodoon sa Israel na sinasabi nila, na binansagan nilang Israel. Alam niyo yung mga reaksyon nila parang wala lang, hindi sila natutuwa, hindi sila proud, Parang ano, no? parang Weird. nagulat sila, oo talaga parang nakakalungkot, 'di ba? Na talagang nabura, at ang pinaka-naapektuhan talaga, tayo, nabura. Mm-mm. Nabura at nabura. Ibig sabihin, ang sentro ng kalakalan bago dumating ang mga Serpent o mga Kastila, itong Upir. Muntakin nabura lahat 'yun. Pati yung mga Mm-mm. methods ng ano, ng trading, ng komersyo, ng banking, lahat, Mm-mm. nabura lahat, Sinunog nga nila ang buong hmm, Pasig River, di ba? Diyan yung ano, nabura center. lahat. Meron palang tinatawag na Seven Kingdom, na pinakamalalaking kingdom dito sa Upir. Yung isang pinakamalaki pala diyan, yun nandoon sa may ano, sa may, ano 'to, Butuan, Kingdom of Butuan. Isa pala sa Oh, kingdom pala 'yan. maraming Tapos ginto dyan eh. oo,
O tapos yung kingdom ng ng Kingdom of Tondo. Tondo Marami, yan. marami palang mga kingdom. 7 kingdom pala yan na namamayagpag sa trade. Mantakin nyo yun, nabura lahat. Dahil lang sa, dahil lang sa kay Humabon. Ang nagpasimuno kasi niyan si Humabon. Anyway, sa ibang Nakipag-alyansa usapan, siya. sa ibang ano na lang natin yan. Sa ibang ano na natin itapik. Importante ngayon, may sa puso natin yung commandments na ibinigay kay Moises ng Moses. ating alakaya. Dapat itong maintindihan ng lahat. Kaya ito importante na inihahayag ngayon kasi ito yung matagal na nating inignore. Inilayo ito ng Christianity na parang hindi nakasali ito dahil pinangangalandakan ni Pablo na binago na ang kautusan. Bago O, na. Bagong ano bago na. na. Bago na. Ngayon, sa pagpapatuloy, kung anong kadahilanan na dapat itong ma, ano, nating malaman, magpatuloy lang po tayo sa pag-aaral. At bandang huli, madidiscuss natin kung ano ang kahalagahan ng pagsunod ng covenant at bakit kailangan natin itong sundin. Kaya salamat bro sa pagbabahagi sa katapangan mo sa pagbabahagi sa mga nakakasalamuha mo. Hindi lahat ay may ganyang ah, lakas ng loob authority na Na kasi kahit na ang kasi, dalawa kasi yun eh. Di ba, yung mga apostol, sila yung witness. Di ba, ang turo nga sa kanila, dapat maging witness kayo pag nawala ako. Ibig niya sabihin, pag may sinabing ganito na mali, dapat magsalita ka. Dapat ipahayag correct. mo na mali yun. Pero, isa lang ang dinesignate niya na magkalat ng lahat ng yan. Kung hindi yung messenger. Magkaiba yun eh. Tayo as witness lang. Pero ang messenger, siya ang binigyan ng authority na Revive. mag-revive at magbahagi. Oo. Siguro bro, kailangan i-ano mo rin yung haba sa mga makikinig, paki-explica yung konsepto ng kingdom. Kasi hindi nila, iniisip nila yung nasa London, yung nasa UK, yung may hari, may mga kastilyo. Ine-explain ko yun. Pero Oo. parang napapascinate sila na, talaga? Parang ganun. Nila, nakakorona ang mga tao, may mga... Hindi kasi, So, hindi kasi, ano ba? Kasi, ang, yan, yung pag pinaliwanag mo kasi ang kingdom, hindi mo siya pwedeng sabihin na, yung kingdom na katulad na inano ni Solomon. Meron kasing, yun eh, yung kingdom na sinasabi kasi dun, yun yung heavenly kingdom, na ang iniisip na, napupunta sila makalangit. sa langit. Oo. Oh. Yun kasi yun eh. Pero wala pa tayo doon. I-ano na lang muna natin itong wala pa tayo doon. Kailangan ma-appreciate mo na step by step. Oo. Kasi ayun ang laging nilang dinadasal. Nasa Our Father yun, di ba? Pero hindi nila nagigets. Mahirap eh. Hindi ko nga maintindihan. Hindi ko malaman kung paano. Kung paano ibabahagi. Kung paano ituturo. Yeah, Kung paano mo baka sila magkaroon sila mapapaniwala. ng oo. Minsan na ko-corner mo na sila pero ayaw pa rin nilang bumitaw doon. Parang natatakot sila na May pero iba ano yan, sa buong mundo, no? Buong pero mundo, alam mo, Israelita nasa Israel eh. Mga puti. pero bago naman ako tumalikod sa mga rebulto. Kasi hindi ko naman kinakala dahil dati akong Katolik. Bago ako tumalikod sa mga rebulto, natakot din ako. Baka teka muna, baka mamaya pag ginawa ko to, may mangyaring hindi maganda sa akin. Yun ang isa sa mga sa mga mabibigat
na rason kung bakit ayaw nilang tumalikod. Kasi pag ginawa nila yon o sinira nila, winasak nila, o ano man, yung mga rebulto na yan, iniisip nila may mangyayari sa kanilang hindi maganda. Kaya kailangan igiit natin tong kautusan na ito. At sila mismo matuklasan nila, pumasok ang diwa sa kanila, na ito, na hindi yun ang tama. Sir, Yada. makaano nga ako mga Yan. kapatid. Ay, okay. Andiyan ka pala, Sis Rodin. Oo. Magandang gabi sa atin lahat. Salamat bro Dan. Magandang gabi, sis. At Ang gabi pala. nakasama ka na namin ngayong gabing ito. Pero yung sinasabi mo na pagtalikod, alam mo unti-unti nang binabago ni Pop Leo yung mga patakaran sa simbahan. At isa yan yung pagdasal kay Mama Mary, ang nabanggit niya doon sa video niya na hindi daw dapat siyang pagdasalan. Kasi iisa lang, sabi niya, ang binigyan ng, or iisa lang ang parang inatasan ng Aba na magiging daan patungo sa kanya, na siya ang kanyang bugtong na anak na si Misaya. Sis, parang parang AI yun eh. So hindi natin maano kung totoo yun or fake news. Parang AI ang gumawa ng video na yun eh. Yun nga. Narinig ko lang kasi sa video. Marami na kasing ngayon, marami na kasing mga AI. So, hindi na natin alam kung ano yung totoo. Mahirap Anyway. nang Propaganda machine nila, paniwalaan. no? Oo. Oo Anyway nga. po, sa Para mga nakikinig, one world, your religion. tutukan lang basta nila ang kautusan. Nandiyan naman ang explanation na ito, katulad nito, binabahagi natin. Basahin din nila yung nasa Exodus. Doon naman, makikita nila yung mga kasagutan doon. Makatotohanan. At ang Torah ay napakahalaga dahil ito ang magiging gabay natin sa katotohanan. Kahit ano pa man ang mapanood natin, kung yan ay hindi nakasulat sa Torah, ay huwag muna tayong maniniwala. Okay. Kaya Dahil nga, ang Torah ang magpapaliwanag sa atin ng katotohanan. napakalaking talaga ng epekto ng danyo sa ating pagkatao ang Christianity. Oo. Hindi lang nabiyak-biyak na yan na naging Catholic, ay yung mga Christian, ayaw nilang tawagin yung mga Catholic ng Christian. Kristiyano rin naman, dahil nga JC rin sila. Ang laki ng epekto. Lagi ko nga sinasabi sa sarili ko lang, kahit sino pa o kahit sino ang maging leader ng na inalitan ng pangalan na ginawang Pilipinas, ang OPM, walang magtatagumpay sapagkat ang dinadala nila ay ang katuruan ng Babylonia. Kahit sino pa ang umupo, kahit sino pa o ano pa, walang papasok na kabanalan. Kasi walang presensya ng alahayam doon. Paano mo sasabihin na magtatagumpay ang isang ganito kung nababalutan siya ng Babylonian teaching o Babylonian tradisyon o nila Baal-Baal na yung God, LORD, mantakin mo
nililito-lito dun sa mga verse sa Torah. God, Lord, your God. Di ba? Oh, malilito talaga. Hindi na malaman ng nagbabasa ng Biblia kung ano yung binabasa niya. Kaya ang ano talaga nito is rebuild the kingdom and its righteousness. Yung commandments talaga ang dapat nating ano. Actually, naitayo na yung kingdom eh. Yung ano na lang, yung pagtutok natin sa kautusan ang ano, ang dapat nating bigyan ng talagang ano, ng talagang mabigat na ano atensyon. Ito talaga ang magana sa atin, ang magtutuwid sa atin. Napakasimple lang yung pagsunod lang talaga sa covenant na binigay sa atin Tapos may bilang mga Israelita. tama po 'yan. Tapos pag sumunod ka doon, and all these things shall be added unto you. Doon tayo Yada. uunlad. Yada. Oo. Doon tayo uunlad. Yun eh. Yung mga sakuna na yan, hindi na natin yan mararanasan kailanman. Kung lahat tayo, kasi katulad tayo, gusto man nating 100% na makasunod. Ngunit tayo ay namumuhay sa sistema ng mga Kristiyano. Magmula doon sa pagtitrade, magmula sa trabaho, magmula sa tag nito, sa mga pagkain natin. 'Di ba? Puro Kristiyano 'yan. Ngayon, pag nakagawa tayo ng kasalanan, hangga't maaari nililinis natin ang ating mga sarili sa paghihingi natin, pagba-bow down natin sa ating mga kasalanan, ating new moon, inilalapit natin 'yan. Tuwing Sabat, nilalapit natin 'yan. Paulit-ulit natin ginagawa 'yan. Kasi sa ngayon, wala pa tayong maraming tulog o maraming walking dead, tawagin. Sabi nga ng Sultan, sabi nga ng King Yahweh, let the dead bury their dead. So patay sila sa harap ng ating alahaya. Kaya Siguro bro, kapatid, oo. Siguro yun ang isang purpose ng ating kapatid na mga Islam, no? Kasi pwede na tayong sa kanila, makipag-alyansa o humingi ng tulong. Kasi kung sa ex-chan, kasi ang buong mundo halos di ba? Sila lang, ang mga Islam, ang matatag na sumasalungat sa mga pinapasok ng mga ex-chan dito sa ating, sa ating ginagalawang, sa kalupaan natin, no? So talaga kaya yun na siguro ang purpose, kaya iba yung covenant na binigay ng Alayam sa kay Ishmael na sila ang magiging kasangga ng mga covenant keepers. Kasi covenant keeper din sila, although iba yung covenant nila. matindi Kaya lang, ang may mga corruption din, matindi may mga ang corruption din sa kanila. Oo. matindi ang binigay sa kanila. Oo, talaga, mas Masakin mo, ultimo sa kasuotan talagang kailangan, ayun, yun. Ano sundin nila eh, yung nakaraan. puro puro panloloko yung ginagawa ng West sa kanila eh. Hindi na lang nila diretsuhin. Ayaw namin yung suot nyo. Yun eh. Hmm. Yan talaga Yes. yun eh. Ayaw namin suot nyo, baguhin nyo yung suot nyo. Yung kultura, Oh. sila talaga ang Ayaw namin yung nagbabow down kayo dyan. taguyod. Di ba? Oo. Ayaw namin yung Oo. nagbabow down kayo dyan. Oh. Tira pa. Di ba? Oh. Ayaw na namin nagtitira pa kayo dyan. Oh. Hindi nila dinediretso ang gano'n eh. Gusto nila ubusin yung lahi nun. Oh. Kasi nga, sila ang nagtataglay ng proper na panalangin at saka manamit. Walang family planning dyan, di bro? Pwede nga dalawa asawa. Talaga nagpapadami Talagang sila ng lahi. binigay sa kanila yan para dumami sila dahil sila Maging ang tanda. Tanda oo. ng kultura ng pagiging Hebreo, no? Tsaka magiging tawag nito, army, isa sa mga army ng ating alahayan. No, Yan ang lumaban sa West. Kaya nga nasasaktan ako, nalulungkot ako.
yung trato sa kanila. Kasi sila sumusunod lang doon sa covenant kay Ismael. Yan ang ibinigay sa kanila, yung pinangako sa kanila. Nakita niyo naman kung gaano sila kaunlad. Samantalang dito, ang daming nagbabanal-banalan, pero hindi naman maunlad. Makita mo nag-aaway, nagse-celebrate sila ng kanilang kapistahan, pero nag-aaway. Oh, walang kabanalan. Nawa mamulat ang ating mga iba pa na ating kalahi dito sa katuruan na tayo ay napakapalad na nalaman natin. Napakapalad natin na tayo ay tinawag ng ating alahaya. Hindi ko alam kung pinili tayo, pero alam ko tinawag tayo. Iba pa rin yung pinili. Mm. Mahirap pa Yeda. mag-claim nun. Oo. So dito na Ngayon, nila kasi malalaman kung ano ang kaibahan ng banal-banalan sa katuwiran. Kasi yada. dapat ang ating ipinamumuhay at pinanghahawakan ay ang katuwiran o righteousness. Kasi kung walang righteousness, kahit ano pa man ang gawin mong pagbanal-banalan, talagang hindi tayo papasa. Yun. At saka iba kasi ang ano iba ang banal-banalan sa righteousness. Tingnan mo ang mga Islam, sinasabi nila ang tatapang niyan, yung mga pumapatay kasi inaano nila yung pinapractice nila yung eye for an eye and tooth for a tooth, which is yun ang batas ng alahayam talaga, di Batas ng ba? alahayam yun, Oo, oo. yun, batas. Kaya akala nila ang tatapang na walang kaya ang gusto nila yung love, tapos Oo. ay, tingnan mo, kaya naman ang corruption sa ating lupain. Samantalang dati noon, talagang mga dato ang may mga consensus ang mga niyan, ang mga hukom. Magaling Kung nga. anong ginawa mo sa kapwa, yan ang gagawin din sa'yo. Kaya takot ang mga Ngayon nabibili ang batas. Talaga, Nagdala ng kaya mga yung ano. authority talaga, yun ang dapat. Yung authority ng alahaya, yung authority ng covenant, yan talaga ang dapat manaig sa atin talaga. Yada. Ang laki ang laki talaga ng nawala sa atin. Kung iisipin, minsan nga mapapaiyak ka pag iniisip mo ng malalim. Ang laki ng ginawa nila sa ating pinsala. Sobrang laki. Sobrang laki. Namantakin nyo, mga kapatid, meron tayong divine wealth. Hindi natin mahawakan. Bakit? Kasi may utos. Rebuild the kingdom and its righteousness. Hindi mapapasayo yan. Hanggat hindi mo, hanggat hindi mo yan sinusunod. Kaya Tama, oo. malaki ang Tinago nila yung kingdom niyan. Tinago uh, na sa atin, sa Oo. kamalayan natin. malaki ang responsibilidad Religion ng daw. Ephraim. Malaki ang responsibilidad ng Ephraim tribe. Kaya ako, proud ako na ayon sa ating message yan, na tinawag nating sultan, na tayo ay tribe of Ephraim. Hindi ba tayo natutuwa nun, di ba? Tapos, Philadelphia Assembly, no? Oo. Philadelphia Assembly. imbis na nga rin, huwag na tayong lumayo. Di ba may mga din sa atin na nagsasarili ng pangunawa. Nakakalungkot kasi hindi pa rin nawawala yung Babylonian teaching sa kanilang mga puso. Nandun pa rin. Nandun pa rin. Lalo na yung dating mga pastor sa kanilang mga nandun pa rin. Nandun pa rin. Nakakalungkot lang. Oo nga, bro. Hindi. Talagang nakakalungkot, lalo na nung sinabi nila na hindi na natin kailangan ng Torah, sapat na ang video. Oo, di ba? Napakasakit ko. Oo. Doon lang nabibwisit na ako nung narinig ko yung sa inyo na sinabi nila. Hmm. Hindi matanggap ng ko yun. Hindi yan matanggap ng kalooban ko. Sapagkat ang naghango sa akin sa kawalan, ang naghango sa akin sa Babylonia, yung pangako ng King Yahweh siya.
na ire-request niya sa Aba na padadala yung messenger. Dumating 'yon. Dumating 'yon. At 'yun ang sinusunod natin, yung katuruan nun. Hindi dahil siya yung messenger, pero ibig sabihin, yung mensahe na dala-dala niya. Yung word, Eh, dala niya ginawa yung niya, word. Oo, yung word. yung At yung word. word, parang yung word ang tinatanggihan. Pag Oo. ngayon mo ang Torah, yung word ang tinatanggihan mo. Oo. Pag tinanggihan Parang, mo ang Torah, tinanggihan mo ang word. mm, Nasabi nga, ang Torah, 'di ba? Ang salita mo'y tanglaw sa ating daraanan. Ito yung ilaw na magbibigay ng liwanag sa iyong sa bawat hakbang mo. So ngayon, pinaliwanag ko nga sa kanila na kung aalisin natin ang Torah, paano ninyo malalaman ang katotohanan na dinala ng mensahero? Dahil ang lahat ng mensahe at katotohanan na dinala sa atin ng mensahero ay nagmula din sa Torah. Kaya hindi po pwedeng sasabihin mo sapat na ang video dahil lahat ang detalye ay mababasa mo sa Torah. Paano mo yes, ngayon masusunod ang mga kautusan kung hindi mo ito nababasa sa Torah? yes, yan po, O, tama yan. Yes. kaya doon pa lang dapat magising sila na mahalaga ang Torah. Hindi kasi pwedeng ganun dahil ang naalinaw ng utos and Mm. its righteousness Ibig sabihin, Oo. nandun ang kautusan. Nasaan yung kautusan? Nasa Torah. Kaya tuloy, parang ang tingin ko is, Hmm. yun nga, parang nagpo-fall sa banal-banalan. Ang inalis ng pinalitan ng mensahero ang salitang love. Pinalitan niya ng righteousness. Righteousness. Oo. Yung faith, Oo, covenant ang yung pinalit faith. niya, di ba? Pinalitan Oo, din niya ng covenant. Ng covenant. oo, covenant. Kasi ang sabi ka lagi ng Mali yung if mensahero, you have faith, di ba? huwag kang Dapat masyadong, Oo. oo, if the oo. covenant is with you. Tsaka yung wag masyadong maging emotional. Eh, di ba yung ang mga romance nga, kaya nag-umpisa ang word na romance. Kasi yung mga Romano, gusto nila yung love, 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 yung romance. Doon yung root word ng Oo. romance is Rome, di ba? Oo, Kasi Romano. nandun yung passion, doon nagkakasala, doon nadadala. Para madala ka ng yung pag-iiyak-iyak, yung mga sa mga religion, Oo. kailangan yung makakapagpaiyak Oo sa'yo nga. o yung mga music nila makakapagpa-high sa'yo. Kumbaga, nila, nakokontrol nila yung consciousness ng mga Tama. tao pag sa Mga gano'n, emotion. Diba? Kasi yung sa mga, ang relihiyon kasi na hmm, na Romano ay nakabase sa emosyon, 'di ba? hindi ba nakabase kay Blind paningin? faith, Oo, yan. blind faith, emosyon. Hindi, Yan ang tinuro sa ang sabi atin. pananalig, ang sabi ng Oo. Mensahero. Oh, yung Babylonia kasi ang turo is ah para ka maging weak at mag-rely ka sa Babylonian teaching. Oh, Sige, hindi shake my sa grade. hindi sa strength ng alhayam, kundi sa strength ng mga idolo. Yun ang ano, yun ang mapapala mo sa Babylonian o yung mga religion na yun. Magtakay mo pag sinabi nila ang mga born again lang ang mas ang tawag nito, ang hindi masasagip, 'di ba? Ang maliligtas. Ang maliligtas. Magtakay mo Hindi, sabihin. sabi nila, ang sign daw, yung mga Sabbath day Yung Sabado daw Yun ang, Samantalang merong isang born again nasa Senado na haharap ngayon sa sa matinding korupsyon, hindi ba? Lalo naman yung isang pastor na Mm. bishop na nasa Kongreso. Ako, Hmm. sino yun? Hindi ko Eh, narinig, di, hindi ko alam yun. Huwag na di mo natin kilala? banggitin. Di mo kilala? Huwag na natin banggitin. Wala Si tayo para. Boy Dila. Huwag na natin. Sino clue, man yun? clue.
Hindi ko alam eh. Ha? Huwag na. Hindi yun para natin i-ano dito. Napapag-usapan lang natin. Kaya nga eh. So, mayroon siyang mga kasamahan na talagang nagalit at dinideny na siya na kumbaga tinatakwil siya bilang kasamahan dahil doon Ito, sa kahihiyan na inabot ng kanilang simbahan dahil diyan mm, kay Boy Dila. Hmm. ito po sa mga bago no Oo. na ito na tawag ito, makakakinig. Alam niyo po yung pagsunod sa covenant ay maraming katipiran yan. Unang-una, wala ka ng pulis. Hindi mo na kailangan ng domestic na magbabantay sa'yo kasi ikaw na mismo. Yung Oo. covenant na mismo ang magiging pulis mo sa sarili mo. Alam mo Mm. na ngayon na kasalanan tong ginawa mo. So ang gagawin mo, pupunta ka sa isang elder, hihingi ka ng tawad na natural. Kapag ka humihingi ka ng tawad, may kaakibat yon na mga offering. Oo. Ibig lang naming sabihin, napakapayapa na buhay natin kung tayo ay patuloy na susunod sa covenant sapagkat mawawala na yung mga ano diyan, yung tawag nito, yung mga pagnanasa sa mga bagay. Oh, kasi diyan nagsisimula yan hanggang sa magnakaw ka, hanggang sa Oo, pumatay ka. yung korupsyon mawawala. Oo, yung pagnanasa mawawala. Ang Oo. iisipin mo yung kautusan ng mga bawal at yung mga dapat mong gawin. Yada. Oh, Mm. kaya mainam na ipamahagi ang kautusan. Sapagkat si Moises din, napakalaki ng dinaanan niya, ang hirap niya, para lang tawag nito, maibahagi o maipakalat niya ang kautusan ng ating alahayam. Napaka-importante ng kautusan. Yada. Napaka-importante po ng tinatawag nilang ah, Old Testament. Papaliwanag po sa mga susunod na yan na yung Old Testament ay hindi pwedeng ihiwalay sa New Testament. Kasi po naandyan po ang mga dapat nating sundin. Wala po Na, tayong New Testament. Torah lang uh, po. Isang buo po Tora Tora. lang yan. po. Oo, isang buong Walang, aklat. oo. Ngayon, sa ipapaliwanag namin na hindi yan binabago. Pag napunta na po tayo sa panahon na po ng ating Haring Yahweh. So sa ngayon, dito muna tayo sa mga mga ninuno natin ng panahon ni Moises, ang mga propeta, na tinawag na propeta. Pero ang sinasabi ng messenger na tinawag namin sultan, ito yung mga hari na na ginawad sa kanila ang karunungan, ginawad sa kanila ang authority na maging tagapagsalita at na maging pamuno sa mga Israelita. Tuloy lang po kayo mga kapatid. Yada. Yan. Mm. So, pwede pa ba, kapatid? Medyo mahaba ng ating diskusyon. Ganda yung mag-marker na tayo, magpatugtog Oo, tayo ng mga bagong ano. marga na Any tayo. reaction sa mga kapatid? Habang meron Oo, tayong may time nandito pa si naman, Bro, konting si time. Bro Oo. Mario. Hmm. Mm. Pwede ba tawagin kitang Bro Mario? Tama yun. Si Okay. Maria at si Mario. Mm. Okay. Ayun. So mga kapatid, magpatuloy lang tayo sa pag-aaral ng Torah. Bagamat hindi ako palaging nakakasama, pero sisikapin ko po na makapag-join palagi para makasama at makapamahagi din kung ano man yung mga dapat nating matutunan lahat. Oo Opo. nga, bro. Welcome po lahat. Opo, welcome Welcome ang lalo na mas lahat. marami Oo. kasi may mga pagsama-samahin natin ang mga karunungan na ipinasa sa atin ng mensahero, yung ating mga at saka may mga anggulo kasi ang katulad ng isang talata o isang na maraming
application na hindi namin nakikita, na maaaring nakikita mo sa Mhm. application na yan o naranasan mo o na ano mo, na hindi namin nararanasan na pwedeng mong ibahagi sa iba. Kaya mas maganda, saka yung mga katanungan, yung kaya yung itong talakayan natin ay napakalaga para sa mga naka-align doon sa mga turo ng mensahero sa kanyang sa kanyang videos. At saka ito ang tinatalakay natin dito, yung itinuro mismo ng mensahero, yung mga itinuwid sa Torah na kinurap ng mga Babylonian, mga Exyana, at saka ang kanilang mga um, anong tawag yan, yung pag ano nila, yung kanilang mga ibig sabihin ng interpret ng mga kasulatan ay naiiba sa katotohanan. So dito, pag sa interpretation ng mensahero ay ibinabahagi natin sa kanila upang sa ganon ay may apply sa kanilang buhay na yun ang magiging daan para mabuo ang makalangit na kaharian na ipinapa-rebuild sa atin ng Pero alahayang. pero bilang paalala po, no, hindi po kami naghahayag ng mga katuroang ito tungkol sa Torah, sa pag-aaral ng Torah na para may pamahagi sa lahat. Hindi po kami nandito para makipagdebate. Doon po sa mga makakasumpong ng pag-aaral na ito, kung kayo man po ay may mga katanungan, pwede po kayo dyan mag-comment at sasagutin namin po kayo ng kung ano po yung gusto nyong malaman. At Yada. pwede rin po kayo mag-request na maisama kayo sa talakayan, ngunit siyempre observe din po yung mga salita o yung behavior kasi hindi po kami nandito para makipagtalo o makipag-away kanino man. Ang purpose lang po namin ihayag yung mga katuruan na hindi pa na nararapat upang mabuksan ang mga diwa kung ano ang ating pagkakakilanlan, kung sino tayo at kung ano tayo sa paningin ng ating alahayang. Yeah. Yun ay kung may mga katanggap, maraming salamat at welcome po kayo sa pag-aaral na ito. Doon naman sa mga po hindi makakatanggap, exit na lang po. Wag na po kayong makipagbatbatan sa amin dahil hindi namin ibibigay sa inyo yun. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Kung sa Maraming mga Hindi salamat natin po. ibibigay yung mga bagay na banal ay hindi pinamimigay basta-basta kung kani-kanino. At saka ito kasi ang binabasa natin ay itinamang Torah at nagtataglay ng banal na pangalan ng alahayang. Kaya hindi po kami nagsasabi na i-share nyo basta kung kani-kanino lang. Ayan ay with discretion. Kung isang tao ay naghahanap talaga at tinawag. So lahat po ng dito, follow o magsusubscribe ay mga organic o talagang tinawag o nakasumpong sa katotohanan. Bate ngayon, sa ngayon so meron akong kung medyo suggestion. kayo, sige po. Meron akong suggestion mga kapatid. Siguro after nitong sa Exodus, bigyan natin ng importansya yung sa Genesis chapter 1, yung Sabbath day, yung new moon at saka yung kahalagahan ng mga kapistahan. Bigyan din natin ng ng malaking pansin sapagkat ito yung mga selebrasyon na tinanggal sa atin. Meron tayong every Sabbath, every 7 araw
na dapat nating inaalala sapagkat ito yung unang-unang utos pa noon bago pa itong mga kautusan nito, bago pa mga covenant na ito. Dahil yung pamamahinga ng ating alahayam, binigyan niya ng importansya, paano pa kaya tayo? Ngayon, yung bagong buwan, napaka-importante din sa ating alahayam yan, sapagkat yan din ang panimula ng panibagong buong buwan. At saka yung mga kapistahan na binigay sa mga Israelita nang inalis sila sa Ehipto. So, Yes po, sa'yo yan Yada. sa yung ano yan. Oo. Yada. Oh, Sa'yo nga tama-tama. sa ano yan. Tama-tama Kasi, yan, bro. Kasi ang susunod nating susunod na kabanata ay yung tungkol na ito sa mga araw ng pamamahinga. yun. Mm. Okay. Yun. So, oo. Napakapalad pala natin mga kasumpong ng ng pag-aaral na ito. Sapagkat hindi na kayo magsasaliksik pa dahil nandito na. Ang gagawin niyo na lang, mag-checking na lang kayo. O nga, yung sinabi niya, check nga natin dito. Ganun na lang ang gagawin niyo. Oo. May saka babalik bro, na ito. hindi naman kami share dito ng sa amin lang. Ito ay mga galing sa mensahero. Wala kaming sariling ano dito. Hindi lang po galing sa mensahero. Kasi yung galing sa mensahero, oh, pag basta paalala natin, yung galing sa mensahero, mabe-verify po yun, lahat po ng ano. galing din yun sa Torah. So, walang lagpas doon, walang sobra, walang kulang. At lahat Opo. yan galing sa Torah. Iyada. Ang purpose kasi natin sa pagtatalakay ng Torah ay hindi lang ito para ibahagi ang Torah, kundi ito ay inaaral din natin kung paano natin ito mai-apply sa sarili natin. Paano natin maipapamuhay itong mga kautusan o mga nakasulat dito sa Torah. Kaya Sis, tinatalakay natin, oo. siguro may verse dyan na may sinabi ang ating alahayam. Oo, Na sa kapag, Joshua, Joshua 1:8. kapag Oo. pinagbigyan mo siya, ito ang gantimpala niya sa iyo. Ano ba yung verse na yun, mga kapatid? Ah, sa Na ano na? na I will open the sabi nga Ah, Ano yung yung sa ano yan? dadaanan pa natin yan bro sa Deuteronomy. sige. Sige. Yun na lang Oo, i-suspense. oo, daanan pa Kung ano natin. ang kapalit, niya. Yes, kung ano ang kapalit ng Palit pagsunod. ng pagsunod. Yes. Dito nyo lang po yan maririnig. Mm. At saka dun sa Operian Heritage Conservatory. Ngayon, kasi may mga napaliwanag nyo ba kung na may mga grupo-grupo na o wala pa? Hindi yan, no? Hindi pa namin yan tinatalakay at Puro pagtuturo lang. hindi Kasi baka namin maligaw. intention Hindi namin Kasi baka tatalakayin oo, po. wala Hindi, kaming hindi intention, sa amin yun. oo, Oh. na talakayin ang pagkakabahabahagi dahil ang pinaka main purpose natin dito ay magkaisa tayo ayon sa tuntunin ng alahayam na nakasulat dito sa Torah. So parang ang gagawin na lang Yun natin, yung parang ibahagi lang yung itinamang Torah lang bro ang Oo, talagang yung tinaming tinama ilabas. ng mensahero na Oo. mga kasulatan sa Torah. Tsaka ulitin natin, hindi lang ito sa pag-aaral ng Torah, hindi lang ito sa pag-aaral ng kautusan ng ating alahayam, hindi lang ito dahil sa heavenly kingdom pagsunod. Ang pinakamalaking mamumulat o ang pinakauna natin makakamit o makakamtan ang kalayaan natin sa Babylonia. Yada. Pangalawa doon, yung pagkakakilanlan natin kung sino ba talaga tayo at bakit tayo nakakulong sa history na hanggang doon lang kila Bonifacio, kay Rizal lang, hindi lumalagpas doon sa pinakaluma pa, sa kung ano man BC ang
ang ating pagkakakilanlan kung saan ba talaga tayo galing. Yun ang pinaka-reward na unang-una natin matatanggap sa ating alahayam ay ang karunungan. Yada. Yada po talaga. Kaya lang bro, masakit ang katotohanan kasi yung iba, hindi rin nila alam na nakulong sila. Enjoy na enjoy pa nga sila pag mga Oo. Western culture. So ang ano natin ay gisingin yung mga nawawalang tupa. Hindi lahat ay ay tinawag. Yung mga sa mga tinatawag lang kasi mahirap gisingin ang kumbaga, mahirap gisingin ang ayaw magising. No? O nagtutulog-tulugan. Diba parang ganun? Di ko naman nakikita gano'n nagtutulog-tulugan. Ang So, sa akin, yun ang hindi ko nakikita na lahat sila, majority sila gano'n. Kasi naranasan ko nga, dahil nga dati akong isang Katoliko, naranasan ko na ah, nung pinal na na yung mga ribulto ay dapat ko nang i-dispatcha. Nung i-dispatch ako na yung mga yon, nagdadalawang isip pa ako na baka may mangyari nga sa akin mga yun yung yun yung pinsala na naibigay sa atin sa panakot nila, no? oo, sa mga ido-idolo. Yun ang Oo, kasi binigyan kasi, kumbaga itinanim sa puso't diwa natin yung takot. yung takot. Oo, Oo. yan. Yung fear. Iano natin sa mga kasumpong, palalayain po ang inyong mga puso sa ganyang mga sumpa. Sumpa po Yes. kasi yan. Sumpa yan eh. So, dapat Yan, makalaya tayo doon sa sumpa na yun. sumpa na yan. Mantakin niyo po halimbawa sa Visayas, di ba? Ang pangalan ng Yahawa, ng ating Bayahawa at ng King Yahawa is Yahawa po, di ba? Pero ang mura nila is yun. Hindi po ba? Na tinanggal lang yung ha. Napakasakit, napakasama ng ginawa nitong mga dayuhan sa ating Talagang niyurakan nila ang banal na pangalan. banal na pangalan. Yan po ang halimbawa ng Nilapastangan din ang ating kultura. kultura, opo, na napakaganda kung tutuusin. Yada. Ang kultura natin noon, akala natin na yung mga ginto is luxury. Hindi po. Tayo po noon, ang mga tao noon, ang kababaihan natin, lalo na mga lalaki natin, nagsusuot talaga pangkaraniwan ng mga ginto. Maski nga ang mga servants noon, ang tawag nito, nagsusuot din ng mga ginto. Kasi may purpose din 'yon, yung energy. Yung energy na ibibigay sa sirkulasyon ng natin, ng katawan natin. Ibig sabihin napakayaman natin sa ginto. Yun, nawala lahat ng yun sapagkat winelcome natin ang isang Babylonian teaching na hindi naman dapat. Sana nawa sa pamamagitan po ng itong pag-aaral na ito, mabuksan lahat ng yan at bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin. Basta itanim niyo sa puso niyo ang kautusan. Yada. Yada. Okay, maraming salamat po mga kapatid at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Tatapusin muna natin pansamantala dito ang ating pagtatalakay sapagkat wala na po tayong oras. Sa sunod na lang tayo magpapatugtog ng music. So, ganito na lang po. Maraming salamat mga kapatid. Be blessed. Salamat. Be blessed. Shalom. Be blessed. Bless mga sisters and brothers. Bless, shalom, yada. Yada.